Ang tanong kung handa na ba ang hukbong dagat ng Pilipinas para sa makabagong digmaang pandagat sa taong 2025 ay isang masalimuot na usapin na nangangailangan ng masusing pagsusuri sa kakayahan, limitasyon, at direksyon ng modernisasyon ng bansa. Sa loob ng maraming dekada, ang Philippine Navy ay itinuturing na isa sa pinakamahihinang hukbong dagat sa rehiyon ng Southeast Asia, higit na nakatuon sa internal security, humanitarian assistance, at coastal patrol kaysa sa high-intensity naval warfare. Gayunpaman, sa harap ng nagbabagong kalagayang pangseguridad sa West Philippine Sea at ng mas agresibong pag-angkin ng mga makapangyarihang bansa sa rehiyon, unti-unting nagbago ang pananaw at prioridad ng Pilipinas pagdating sa depensa ng karagatan. Sa konteksto ng makabagong digmaan, hindi na sapat ang simpleng presensya ng mga barko sa dagat. Ang modern warfare ay nakasentro sa network-centric operations, pinagsamang paggamit ng sensors, missiles, cyber capabilities, intelligence sharing, at interoperability sa mga kolyadong bansa. Kung susuriin ang kalagayan ng Philippine Navy sa 2025, makikita na may malinaw na pag-unlad kumpara sa nakaraan, ngunit nananatili pa ring maraming kakulangan na humahadlang upang masabing ganap itong handa para sa modernong digmaang pandagat. Sa aspeto ng kagamitan, malaking hakbang ang nagawa ng Philippine Navy sa pamamagitan ng acquisition ng mga modernong barko tulad ng Jose Rizal-class frigates, na may kakayahang magsagawa ng surface warfare, limited anti-air warfare, at surveillance operations. Ang mga barkong ito ay may modernong radar systems, combat management systems, at missile-capable platforms, na malaking kaibahan kumpara sa mga lumang barkong umaasa lamang sa kanyan at manual targeting. Dagdag pa rito, ang pagdating ng mga offshore patrol vessels at modernong landing dock vessels ay nagpapalakas sa kakayahan ng hukbong dagat sa maritime domain awareness at amphibious operations. Gayunpaman, sa kabila ng mga bagong barko, nananatiling limitado ang firepower ng Philippine Navy kung ihahambing sa mga kapitbahay nitong bansa. Karamihan sa mga frigates ay hindi pa ganap na armado ng full missile systems tulad ng long-range surface-to-air missiles o advanced anti-submarine warfare weapons. Ang kakulangan sa submarines ay isa ring malaking hadlang, lalo na't ang modern naval warfare ay nagbibigay ng malaking halaga sa ilalim dagat na kakayahan. Sa 2025, nananatiling plano pa lamang ang submarine acquisition ng Pilipinas, kaya umaasa pa rin ito sa surface ships at allied intelligence para sa underwater threat detection. Sa larangan ng tauhan at pagsasanay, kapansin-pansin ang patuloy na profesionalisasyon ng Philippine Navy. Ang mas madalas na joint exercises kasama ang mga bansang tulad ng Estados Unidos, Japan, Australia, at South Korea ay nagbibigay ng mahalagang exposure sa modern tactics, command and control systems, at interoperability standards. Ang mga pagsasanay na ito ay hindi lamang nakatuon sa combat operations kundi pati na rin sa cyber defense, intelligence sharing, at coordinated maritime responses. Ito ay positibong indikasyon na ang hukbong dagat ay unti-unting umaayon sa mga pamantayan ng modern warfare. Gayunpaman, nananatiling hamon ang kakulangan sa sapat na bilang ng highly specialized personnel, partikular sa larangan ng cyber warfare, electronic warfare, at advanced weapon systems maintenance. Ang modernong digmaan ay hindi lamang laban ng barko at missile, kundi laban din ng impormasyon at teknolohiya. Kung walang sapat na eksperto na kayang mag-operate at magpanatili ng mga high-tech systems, nababawasan ang bisa ng mga modernong kagamitan. Dagdag pa rito, ang limitadong budget ng depensa ay nagdudulot ng problema sa retention ng skilled personnel, dahil mas mataas ang sahod at oportunidad sa pribadong sektor o sa ibang bansa. Sa estratehikong pananaw, malinaw na ang Philippine Navy ay unti-unting lumilipat mula sa internal security focus patungo sa territorial defense posture. Ang pagbuo ng mga base at forward operating locations sa Hilagang Luzon at Palawan ay nagpapakita ng intensiyong palakasin ang presensya sa mga kritikal na maritime choke points. Ang paggamit ng coastal radar systems at integration nito sa air at ground forces ay hakbang patungo sa mas pinagsama-samang depensa. Sa modern warfare, ang kakayahang makakita, makapag-analisa, at makapagdesisyon ng mas mabilis kaysa sa kalaban ay napakahalaga, at dito nagsisimula pa lamang humahabol ang Pilipinas. Isa ring mahalagang aspeto ang ugnayang panseguridad sa mga kaalyado.
Sa 2025, ang Philippine Navy ay higit na umaasa sa deterrence through alliances kaysa sa sariling lakas. Ang Enhanced Defense Cooperation Agreement at iba pang bilateral at multilateral defense arrangements ay nagbibigay ng access sa intelligence, logistics support, at advanced training. Sa isang banda, ito ay nagpapalakas sa kakayahan ng bansa na harapin ang mas malalakas na puwersa. Sa kabilang banda, ipinapakita rin ito ang limitasyon ng sariling kakayahan ng hukbong dagat na magsagawa ng independent, high-intensity naval operations. Hindi rin maaaring baliwalain ang papel ng domestic defense industry. Sa kasalukuyan, limitado pa rin ang kakayahan ng Pilipinas na magdisenyo at gumawa ng sariling modernong barko, missiles, at sensors. Ang pag-asa sa imported defense equipment ay nagdudulot ng logistical at maintenance challenges, lalo na sa panahon ng krisis kung saan maaaring maantala ang supply chains. Ang modern warfare ay nangangailangan ng mabilis na repair, upgrade, at adaptation, bagay na mahirap gawin kung umaasa lamang sa dayuhang supplier. Kung susumin, masasabi na ang Philippine Navy sa 2025 ay nasa yugto ng transisyon. Hindi na ito ang hukbong dagat na halos nakatuon lamang sa patrol at humanitarian missions, ngunit hindi pa rin ito ganap na handa para sa full-spectrum modern naval warfare. May malinaw na pag-unlad sa kagamitan, doktrina, at internasyonal na kooperasyon, ngunit nananatiling malaki ang agwat sa kakayahan kumpara sa mga pangunahing puwersang pandagat sa rehiyon. Ang kakulangan sa submarines, advanced missile systems, cyber at electronic warfare capabilities, at sapat na defense budget ay patuloy na hamon. Sa huli, ang pagiging handa para sa modern warfare ay hindi isang absolute na kondisyon kundi isang patuloy na proseso. Para sa Pilipinas, ang tanong ay hindi lamang kung kaya nitong manalo sa isang modernong digmaang pandagat, kundi kung kaya nitong pigilan ang agresyon, ipagtanggol ang soberanya, at mapanatili ang kapayapaan sa pamamagitan ng kredibleng depensa. Sa 2025, ang Philippine Navy ay mas handa kaysa dati, ngunit malinaw na ang tunay na kahandaan ay mangangailangan pa ng matagal na panahon, mas malaking pamumuhunan, at tuloy-tuloy na estratehikong pagpapasya ng bansa.